Hey guys, magandang araw po sa lahat. So, ito nga pala yung order natin dumating na. This is MC4 connectors. And for today's video, i-unbox natin siya. And gagawin ko rin pala siya ng tutorial on how to connect this with our wattmeter. Okay? Let's go. Let's start. So, straightforward lang siya guys. Hindi naman, ewan ko kung anong term tawag dito, unboxing ba? Or parang hindi naman siya box eh. But let's have this opened and check. And we'll see. Sana okay yung pag-deliver. Sana ano yung ingatan ng courier. And safe naman siya guys. Mukha naman siyang walang butas. Alright, here we go. Tabihan natin ta. And where is the gunting? Alright, sa mga bata, mag-ingat po sa paggamit ng matutulis na bagay. Ugulain po na humingi ng patnubay mula sa mas nakakatanda para maiwasan ang aksidente or masugat. Okay? So, ito palang binili natin guys is dalawang pares ng NC4 connectors. Alright. And here are the pins. Alright, let's go. Let's open this up. Up. Wala kasi akong ano eh. Meron tong wrench. But we'll try to do everything manual. Kamay-kamay lang. Medyo matigas siya guys. I don't know if it's a good implication na snappy yung pagkalak niya. It's advantage kasi once na na-connect na natin, medyo hindi siya matanggal agad. But disadvantage kasi pag kailangan tayong may kailangan tayong i-modify, hindi siya agad matatanggal. However, there are proper tools para sa pagtanggal at pag-disconnect nito. Nga lang, wala tayong available na budget para bumili doon. Alright, there you go. And the other one. Sorry, medyo hirap yung kamay ko. Maiksi kasi yung kuko natin eh. Okay. Tagal. Ang matigas lumalaban. It's a good thing din kasi. Kasi ibig sabihin yung lock niya is very snappy. Hindi agad matatanggal. Hindi agad ma-disconnect. Sa mga hangin-hangin lang. Or through nature's power. Mga ulan. And good din yan kasi meron siyang seal dito. Rubber seal na hindi agad mapapasok ng tubig. It's watertight. Okay? One moment guys. Sorry, medyo tagal na ako dito sa isa. Make sure lang natin na pwede siyang tanggalin. So, let's try to help with this scissor. Ano ko lang ha. Huwag niyong gagayahin yung style ko. Kasi, this is not the proper tools. Supposed to be meron siyang wrench na iipit sa dalawang lock na to. Ito guys, meron siyang tools na kasi ito meron siyang hook dito. Ito yung hook na mag-snap dito. So, kailangan mapindot siya para ma-unlock. Okay. 1 second. Hanapan nyo natin ng discard ito sa kabila. Try natin. Alright, parang natatanggal na siya guys. Pero kailangan na natin konting ano natin. Try to find some workarounds para matanggal yung kanyang pagkaka-lock. Matibay talaga guys, lumalaban. Alright, 1 second. Nice to. Hirap ka nga lang pag may disassemble ka. So I guess yung magiging design nito is forever na. Mahirap nito pag mag-maintenance. Or baka hindi lang ako sanay. First time. It's not my first time na gumawa ng MC4 connections using DIY connectors. However, ito kasi matigas siya kumpara dun sa nauna kong ginawa.
Okay guys, umabot tayo ng 5 minutes sa pagtanggal nito Hold on, ano kaya gawin natin? Wait lang. And we're back guys. Thank you so much for your patience. Sorry medyo natagalan ako kasi lock talaga siya. So snap yung pagkaka-connect nito and nahirapan ako tanggalin. Sumakit na nga yung kuko ko. And here we go. Natanggal na nga natin siya guys. So one thing, pagka tinanggal natin to, mache-check din natin meron pa siyang additional na um, rubber sealing dito. So this will help us guys na para ma-lock din yung wire once na malagay na dyan. Yan, para if ever mahila yung wire, diba, may wire na dito, pag nahila natin, is yung pressure or yung force hindi agad mapupunta dito sa ating connections or dito sa ating terminals. Okay? So, yun guys, check din natin dito, meron din siya. And of course, yung isang pair meron din dyan na check ko na rin kanina. Pero pakita ko na rin sa inyo. Okay? Yan. So, for exploded view, bigyan ko lang kayo na idea kung ano talaga yung laman ng MC4. So, ito yung isang pair, ganyan. And of course, this one, the other pair. So, ito nga pala yung terminals niya or lugs. O ano ba tawag dito? This one, yung mas mahaba. Yung mas malaki yung butas, dito siya mapupunta sa may mahaba. And this will be the male. Meron siyang positive side. I don't know if makikita siya sa camera. Yan, positive. And this one, meron siyang negative sign dito. I don't know if ma-register siya sa, yan. This is the negative sign. So this one is the positive sign. Yan. So yung mahaba, dito siya. And yung malaki, dito siya. Hindi rin pala, kung halimbawa mag-interchange siya, dito mo siya malagay, hindi rin kasya kasi maliit lang yung butas niya sa loob. So, ito lang talaga yung kasya yung maliit. Okay? So, recap. Ito yung mga laman ng MC4 connectors natin. So, meron siyang, of course, the um, male and female couples. Meron din siyang rubber seal dito. Saka yung parang magta-tight sa wires once malagay na natin. Ito yung terminals, mahaba at saka maiksi. Okay? So all in all, in regards with our unboxing, okay naman siya. Everything seems legit. And okay, complete naman yung niya, yung package, yung parcel, and walang damage. Yun nga lang, nahirapan tayo sa tanggal nung pagkaka-disconnect nito. Kasi yun nga, snappy yung pagkaka-lock niya. So, it's, para sa akin, it will be an advantage kasi once makabit natin dito, at least, since lock siya, meron din pala tayo ditong O-ring ba dito? Yan, it will help with water tightness ng connectors natin. So, in case of bad weather, hindi agad mapapasok ng tubig. So, watertight yung connectors natin, and since lock din siya, in case na malakas yung hangin, hindi agad siya ma-disconnect. So, seldom lang naman kasi yan or once in a blue moon lang natin i-disconnect to for maintenance. So, it's better na lock siya and very tight. Okay? Thank you. So, if you find this helpful guys sa pag-unbox ng C4 connectors natin, please don't forget to leave a like, and if there's something we could improve on, please comment down, or may mga questions kayo, just leave on the comment section guys. Okay, thank you.